Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy. At nandito po ako partikular dito sa grotto ng Our Lady of Fatima. Makikita nyo rin po rito yung milagrosong tubig na isa sa mga pinakadinarayo dito sa simbahan pong ito. At makikita rin natin, of course, yung tatlong mga bata, si San Francisco, Santa Jacinta at si Blessed Lucia. Sa punto pong ito, makakausap po natin ang parochial vicar ng simbahang ito na si Father Jess De Silva para ipaliwanag niya po sa atin kung ano ba ang tungkol dito sa milagrosong tubig na ito. Good morning po, Father Jess. Good morning, Father Jess. Yes, Father Jess. Thank you so much po sa pagpapunlak. Una po sa lahat, kailan po ba na-discover itong milagrosong tubig na ito at ano po ang ginagawa nitong milagro sa mga deboto? So ma'am, ito pong grotto na ito pong specifically the fountain, was established 1994 nung sinimulan po itong talagang shrine na ito. Yung mga tao po, kadalasan, isa ito sa mga dinadayo sapagkat pinaniniwalaan nga po na mula yung tubig dito ay nakapagpapagaling. So actually siguro mga 3 months ago meron ditong dinalang bata na merong sakit, tapos binuhusan namin ng tubig galing dito, tapos bumabalik siya after a month, nagpapasalamat dahil nawala na yung sakit. We really didn't know kung paano ang nangyari din, pero syempre ina-attribute natin yan sa Diyos, sa kung paano ang Panginoon ay mahabagin sa mga nangangailangan. Lalo't divine mercy po ito, so opo. punong-puno ng awa at compassion. And of course, I understand, marami rin pong mga nag-alay na ng saklay nila rito. Opo. Ano po ba yung kwento ng mga saklay na ito? Bakit inalay dito? Kadalasan po kasi, sa mga nagsisimba po dito, lalo higit yung mga may karamdaman, karamihan po sa kanila yung mga may hindi makalakad. So, ang ginagawa po nila, kumukuha po sila ng tubig dito, tapos yung iba po, pinapahid, iniinom. Tapos po, pagka po pwede na po sila, o kapag magaling na po sila, hindi na nila kailangan yung saklay, iniaalay po nila sa misa. Wala lang po yung mga saklay ngayon dito dahil ibinigay na rin po dun sa mga iba naman nangangailangan. Sa mga nangangailangan po. At sana po very soon, after ng kanilang pananampalataya po rito, ay i-donate na rin po nila sa iba pang mga meron pa po ilang mga natitira, pero yung iba po ibinibigay talaga namin sa mga nangangailangan pa ng saklay. Ito pong milagrosong tubig na ito, bine-bless niyo pa po ba yan? Or as it is, blessed na po siya? Bine-bless pa rin po namin from time to time. Kasi syempre po marami pong mga pumupunta, marami ding mga dumadayo para dyan sa tubig na yan. So bine-bless po namin from time to time. Father, kausapin niyo po ang mga mananampalataya. I'm sure ngayong Holy Week po, ngayong panahon ng Kwaresma, marami po ang gugustuhin pumunta po rito sa inyo pong shrine. Ano po ang mga paalala natin sa kanila? Ayan po. So, sa mga nais mong pumunta dito po sa Pambansang Dambana ng Mabathalang Awa ng Diyos sa Marilao, lagi po kayong welcome na pumunta dito, magdilay, magdasal. Dito po matatagpuan ito nga pong miraculous grotto natin. And then also, nandito yung pinakamataas na imahe ng Divine Mercy sa buong mundo. At siyempre hindi lang yon yung biyaya ng Diyos na makatagpo nila ang Panginoon at maramdaman ng mga tao ang kanyang mabathalang awa. Father, kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito kasi meron po ako mga dalang libro dito, yung Daan ng Krus. Oo nga, nakita ko nga, nagpapamigay ka, ma'am. Marami pa po akong mga kopya dyan na maaari pong ipamigay sa mga bata para as early as now, nagsisimula na po yung kanilang pananampalataya at yung pagdarasal nila ng Stations of the Cross. Thank you very much, ma'am. Maraming po salamat, Father Jess De Silva, ang parochial vicar po ng National Shrine and Parish of the Divine Mercy. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.